to 9, but you uncovered the corruption, the bid rigging in the Bureau of Fire Protection. Yung kakasuhan nagsimula sa 20, ngayon 4 na po na. Yes. Tama ba? Yes. 40 na ang kakasuhan. Yes. Okay, how will you, ano ang nadiskubre mo at ano ang reform? Dapat may pagbabago. Ang ginawa kasi nila, 2005, May sindikato dapat na. may 5 years ka of supplying the BFP. So, Oo. 2 lang yon. Pagdating ng 2015, dapat may 15 years kang. So, 2 lang yon. 2020, dapat may 20 years ka na experience. So, the entire 20 years of BFP, ang lahat ng Bids and Awards Committee rigged the entire system para 2 lang ang makinabang. Kaya may gana silang puntahan ako at oferan ako ng 1.5 million per truck kasi 2 lang ang nananalo. There's no competition. Sino ang nag-offer sa'yo? Kaibigan ng ngayon na BFP. Parang kanang kamay niya. Lumapit sa kanang kamay ko. Not to lagi you yun eh. personally. Natin, pero, Because if it's you personally, you could have susutokin ko yun. you could have arrested them. Yes. Lumapit sa kaibigan ko, yung kaibigan niya. Sabi Gisek, may 1.5 million siya kada truck. We buy 400 trucks a year. Wait, 1.5 million? Per truck. Million pesos per truck. Yes. So, at 400 trucks a That's year. 600 million. Grabe yung bidrigyan. Maliban pa sa fire inspection fees. Tanong mo lahat ng kaibigan mo na negosyo. Lahat yan umaangal. Hindi mo re-release ang business permit nila kung walang fire inspection fee. Bumili muna kayo ng sprinkler. Bumili muna kayo ng bagong fire extinguisher. May building kayo? Bawal yan. Kontrata nyo muna yung sprinkler, kontrata ng sprinkler sa amin muna. Tama na yan. Kawawa negosyante. Ang negosyante yung nagbibigay ng trabaho sa tao. Yung pera kinukuha nila, nakaw nila yun. Nakaw! So, what happens now? What reform did you take? Well, ngayon naka-body cam sa lahat ng mga inspectors. Is that At mag-feedback kayo kung mag-feedback kayo kung pumunta sa inyo na wala silang body cam. May script sila. Kami po yung taga-BFP. Kami po ay andito para mag-inspection lamang. Bawal po kami magbenta ng fire extinguisher. Bawal po kami mag-kontrata ng sprinkler. Then papakita niya kung ano man nakita niya. Tapos sabihin niya, ito po ang nakitang violations. Kung wala nakita, mamayang hapon po, makukuha niya na. Paano yung mga taga-BFP? Tinanggal mo na yung sindikato. Kakasuhan na 4 na po. But what about the culture? Alam nga naman, Ito nga it starts from the bottom Hanggang recruitment, may singil sila ng 500,000 para makapasok lang ng BFP. Are you serious? I'm serious. Tanong mo sa lahat ng mga... But where will they get the money? Papautangin sila. Tapos babayaran sila habang nag-serbisyo. No. Yes, it's the most corrupt agency in the entire DILG. Walang sinabi PNP. Walang sinabi. Kasi walang pumapansin Oo. Pero tanong mo lahat ng negosyante dito sa Pilipinas, sinong hindi hinaras ng mga BFP? Bihirang-bihira. Nanay ko nga, bahay niya, opisina ng kapatid ko. Pati yun, hiningihan pa nila. Sekretary na ako noon Really? Oo. Walang sinasanto mga yan. Sariling bahay namin sa Imus. Hiningan. Oh my Grabe talaga. so, okay, 40 kakasuhan, but what about the reforms? I mean, Ayun what nga. would you do? The reforms. So we started that. Ngayon, naka-video na sila. Yeah. May accountability sila. The rigging. No, yung the rigging, bids. tapos na yan. Matatapos namin. Open bidding na namin Okay. Tapos yung DILG now would do a customer satisfaction survey after they go for the inspection. A week later, pupunta ang DILG. Titignan ko ano nangyari. Kasi pwede naman pagtanggal ng camera, pag uwi doon, pupunta rin. Ito gawin nyo to. Yeah, Diba? yeah. So may customer satisfaction survey kami para makita kung may nangyari o hindi. Okay. Sa Pilipinas, habang kaya kaisan, iisahan ka talaga. So, dapat unahan mo sila Kung paano sila mag-isip, dapat isipin mo na. So, yun ang ginagawa namin ngayon. All right. On that note, we're Thank you, over Karen. time, but thank you for joining me. DILG Secretary John Vic Remulla, thank you, sir. And that is Head Start today.